Lisel, anong trabaho ni Gory? Kaninong truck yung boom truck na yun? Yun nga po yung inaalam ko ngayon po kasi wala pong nag-aano sa kanya po eh. Yung dinidinay siya na trabahante po. Pero sino ang may-ari ng truck? Sino ang nag-hire sa kanya? Sino ang kumuha sa kanya? Si Mayor po. Driver? Si Mayor. Okay, si Mayor. Kasi nung una po, LGU po siya. Okay. Tapos ngayon po, kinuha daw siya na private para sa backhoe operator daw ni Mayor. Backhoe? Yes backhoe. po. Pero ang kinaaksidentahan niya, hindi backhoe yun. Boom truck yun. Yes po. Ang boom truck, Shari, yan yung may parang basket po na umaakyat, gano'n, para yung kunwari, puputol ng mga ng puno or mag-aayos ng na linya ng kuryente, gano'n. Ang backhoe, yan yung naguhukay. Yes po. Okay? So, kailan pa siya na nandoon sa empleyo ng... Paano siya sumasweldo? Doon natin makikita eh. Sino nagpapasweldo sa kanya? Sinabi niya po sa akin na gusto niya na pong umalis doon na sa trabaho niya po. Kasi simula daw nung nalipat po siya sa private ni Mayor daw, hindi na po daw siya nagsisweldo ng tama po. Okay. Wala siyang nakikita po daw na payslip. Pero sino ang nagbibigay lang sa siya, kanya nagsisiil lang palagi. Cash advance? Yes po. Sino ang nag-aabot ng pera? Mismo bang si Mayor o may tao si Hindi Mayor? po, si po. Ang alam ko lang po niyan, si Loloy Amahoy po. Sino si Loloy Amahoy? Kaano-ano siya ni Mayor? Or empleyado ba siya? Parang siya po ang naghahawak doon po. Nung project? Nung projects. Okay. Saan ba itong aksidente nangyari? Sa Barangay Mindagat. Malitbog, Bukidnon. Ano ang ginagawa niya doon? Quarry po. Quarrying. Yes Tapos, po. yung aksidente, bakit nangyari yung aksidente? Nahulog ba? Ano ba? Hindi po. Kukuha po daw sila ng kurodo sa backhoe daw. Yun ang sabi po. Kukuha ng? Kurodo po, para sa backhoe. Okay. Tapos? Wala po daw driver yung yung asawa ko kasi, siya, parang all around siya. Nagda-drive siya kahit anong. Heavy equipment ang kanyang, Yes po. ang Yes dinadrive po. niya. Yes So, po. ang lisensya niya, ina-assume ko, pang heavy equipment. Yes po. Okay. Gaano katagal na siya na nasa LGU sana noon bago siya nalipat 5 months po. 5 months. Tapos noon, ilang buwan na siya dito sa kay private na quarry? 5 months po siya kay Mayor. Kay Mayor mismo. Nakipag-usap ba kayo kay Mayor? Nakipag-usap po ako. Pumunta Okay. nga po ako sa bahay. Tapos sabi niya, mag-uusap daw kami doon sa opisina niya po. Tapos Okay. hindi niya po ako pinapasok po. Yung lang po, yung si Loloy Amahoy lang po ang pumasok. At nakipag-usap sa'yo? Okay. Yun lang po. September 21 nangyari. Meron ba kayong natanggap na assistance galing kay Mayor? Wala po. Wala. Naipalibing naman natin ng Yes maayos. Okay. Si Amahoy, nagbigay ba o ng tulong? Wala po. Wala po siyang binigay sa akin po. Wala rin. September 21 nangyari ang aksidente. Kailan mo nakausap si Mayor? Yung sinabi mo pinuntahan mo Nung sa bahay? nailibing na po yung asawa ko po. Kailan yon? Anong araw yon? Maalala mo? Ilang araw bago? Kasi 9 days po siya, ang asawa ko po nakaburol po. Pagkatapos na ilibing, mga 3 araw. Mga 3 araw. So, nun bang nangyari yung aksidente, ay nadala pa sa ospital o wala na? Nadala po. Tapos, buhay pa siya ng ilang araw? Hindi ko nga po maintindihan kasi alas 3 po nangyari. Alas 6 na po nang nalaman namin. Okay. Yung boom truck, may plate number. Rehistrado ito kanino? Alam ba natin? Hindi po. Okay. Ang registered name, ayon sa ating mga investigador, ay J. and Jeffrey Pong. Yun ang nakarehistro. So sila yung, technically, Yes po. pag kung kanino nakarehistro, yun yung may-ari, di ba? Pero hindi rin naman ibig sabihin na sila yung may project. Maaaring Yes po. inarkilahan lang. Rental Okay. lang po. Rental. Renta. Ito bang may-ari ng boom truck ay nakipag-usap sa inyo? Opo. Pumunta po sa Borol po nung kinaumagahan po. Sanali lang. Aksidente 21, kailan binurol? 22. 22 po. 22. 9 days na Borol po. na nakaburol. So, mga October 1. Tapos, 2 days or 3 days after, nakausap niyo si Mayor. So, mga first week of October niyo nakausap Yes si Mayor po, sa yes bahay po. niya. Ano ang pinramis ni Mayor? Tutulong at mag-uusap kayo sa opisina. Yes po. Kailan ka nagpunta sa opisina?
Ano po, hindi ko na po kasi maalalang, basta first week po siya. Mga first week din, agad-agad. Pero walang humarap sa'yo doon kung hindi itong si Amahoy po. Amahoy. Anong first name ni Amahoy? Lito? Ay, ano ba? Baka nag-iimbento. Loloy Amahoy lang po kasi Loloy alam ko. Amahoy. Pero Yes si po. Loloy Amahoy, hindi natin alam kung nagtatrabaho ba talaga sa opisina ni Mayor o baka private contractor o kung Ganyan ano man. po. Ganon. Tama. Pero ito, sinusubukan natin na makakausap si Mayor Gary Cansinio ng Malitbog, Bukidnon. Yes po. Okay? Kasi bibigyan din naman natin ng pagkakataon Yes para po. magpaliwanag. Yes po. Mayor, kung nakikinig kayo o meron po kayong mga kasama na nakikinig ngayon, sinusubukan po ng ating staff no na makausap kayo o isa sa mga kinikilala naman na yung kanilang mga pinagkakatiwalaan dyan sa tanggapan ni Mayor Gary Cansinio ng Malitbog, Bukidnon. Wala po bang naikukwento sa inyo si Sir Gory bago man po mangyari ang insidente, kung siya po ay may nagagalit sa kanya or kung may kaalitan po ba siya? Wala po ba siyang nakakwento? Wala po, pero nung namatay siya po, meron po akong nabalitaan lang po na ano daw, meron daw naiinggit daw. Naiinggit. Opo. Kasi ang tinitingnan natin is ano ba yung nature ng aksidente? Kasi parang tumilapon eh. Opo, attorney. Opo. So- Hindi ko nga po maintindihan kung bakit siya ang nagdadrive pero nasa loob siya, ilalim po. Okay. So kailangan makausap natin si Captain Jonel Antique Opo. para malaman natin kung ano yung resulta ng investigasyon nila. Kasi syempre kukuhanan, may mga litrato eh. Opo. Saan po nakuha itong video tsaka mga litrato? Ayan po. Oo. Nandyan po yung ano eh. Sa Malitbog Rescue Yan po. Quick Rescue team. Okay. Kasi ang nakikita natin, DRMO. MDRM. okay, Opo. yung MDRM. Disaster and Risk Management Department nila or division nila. Yes. Okay. Sino daw po, ma'am, yung naiinggit sa kanyang tao na yun? Alam niyo po ba or may nabanggit Hindi siyang ko po pangalan? alam. Yun lang po. Wala. Pero kasama niya daw po sa trabaho, ma'am. Siguro po. May kasama ba siya doon Meron sa po. nung nangyari Meron po. aksidente? Kasi GR lang po ang alam kong pangalan niya. JR. Yes po. Nasaan na itong JR na ito? Operator din po siya. Tapos nung nangyari po, doon sa morgue po, nanghihingi siya ng tawad sa akin. Si JR. Oh, opo. Bakit daw? Hindi ko po alam. Hindi ko kasi siya pinansin dahil nakaano yung ano ko sa asawa ko eh. Oo. Mm. So, Parang hindi ko siya pinansin. Tapos, kinabukasan, akala ko magpunta siya sa Borol, sa bahay. Tapos, hindi siya nagpunta. Nabalitaan ko po, umuwi daw ng Lanao. Okay. Kasi bakit siya humihingi ng tawad, Shari? So parang At gusto natin... after the incident, attorney, umuwi siya ng probinsya. So, hindi rin po siya nakausap, ma'am, ng mga investigador. Hindi po. Okay. Crucial yun kasi silang kung may, dalawa. ganito kasi yun, kung may project doon, eto alas 3 ng hapon nangyari, hindi, Yes po. malamang marami silang nandoon. At saka hindi lang yung boom truck ang nandoon. Sa pinangyarihan po, wala pong ibang tao. Sila lang po. Silang dalawa lang. Opo. Anong ginagawa ni JR doon? Ano siya? Kung ang nagda-drive ay si Gory. Silang dalawa po. Kukuha po daw sila ng kurudo po. Crudo. So parang pahinante niya. Sila po dalawang kung magkasama. Kasi wala makikita- po daw driver. Walang driver. So siya ang pinag-drive. Silang dalawa. Okay. Yung nakita natin, Shari, parang nakatumilapon, parang nasa masukal na, Opo. parang hindi karsada. No? Oh, hindi na po sila parang hindi na dumaan sa ano. Hindi yan kalsada, para silang nalihis sa kalsada. Ang Nalihis kalsada po, nandoon nalihis sa po. ibabaw eh. Opo, Nasa kaya taas. dapat talaga, attorney, malaman po natin from the investigator po talaga kung ito po ba ay, kasi ma-identify nila yun, attorney, kung ito po ba ay nawalan talaga ng preno or... Opo, pero hindi, 2 araw po daw, hindi nila alam po daw. Kaya walang police report po. Anong ibig sabihin 2 araw na hindi nila alam? Mga 21, 23 na po daw nila nalaman na may aksidente po. Hindi daw po nila alam. Anong ibig, pero nagsimula ang burol ni Gory, 22, di ba? Yes So po. 21, nakita na sila doon. Sino Opo. nakakita doon? Yung mga ano lang po, rescue po. May nag-report po sa rescue team po. Okay, so rescue team ang nagpunta pero walang polis. Walang police po. Okay, so ang ibig mo sabihin, ayan, may rescue team, kinuha ang katawan, pero ang polis nagpunta nung mga 23 na lang. Hindi po talaga po sila nagpunta kasi wala na po daw doon.
Kinuha na. Kinuha na daw po. Okay. Naku, medyo malalim ito, Shari. Kailangan Ako kasi nakibali po ang nagpunta sa police station, nag-blatter po. Pero Ikaw nalibing na po yung asawa ko. Kung ang rescue team ang nagpunta doon, automatic yan eh. Opo. Ang protocol niyan is ang rescue team pupunta doon, automatic yan na magsasabi doon rin sa police. Yes po. Kasi para pagdating nila doon, kung ano't ano man, yung tawag din natin scene of the crime or scene of the accident, Yes. magkakaroon na ng preliminary na pagsusuri. No? Yes po. Kukuhanan na ng mga litrato. And actually, yung sasakyan, yun ang next kong tatanungin. Na-impound ba or kinuha rin, pinaandar yung sasakyan? Kinabukasan po, nagpunta po yung panganay ko po doon. Nandun pa daw yung nandun pa yung sasakyan. Okay, pero walang pulis, walang kumuha na, kayo Wala ba? po, wala po. Wala. Ano ba naman ito? Ano ba namang klaseng sistema ito? Mukhang umiinit na ang ulo. Dapat, tapos ikaw na i-report mo yung aksidente nung nailibing na. Nailibing na po kasi kukuha po ako ng police report dahil may insurance po sa card-in po yung asawa ko. Okay. Binigyan ka ba ng Ginawan po. ginawan? O, Paano tapos- sila nakagawa ng police report kung hindi nila nakuhanan ng Yung salaysay ko po. Yun sa lang. salaysay mo lang? Yes po. Okay. Nasaan ngayon yung sasakyan na yun? Yung boom truck na yun? Alam ba natin? Hindi ko po alam. Nakausap ko po yung researcher, talagang wala daw po talagang alam yung PNP doon sa insidente. Pero kailangan din kasi natin makausap si Mayor. Master Sergeant Charles Ganzan, magandang hapon po sa inyo. Yes, ma'am. May hapon, Oo. ma'am. Charles, tungkol ito doon sa namatay nung September 21, okay, sa isang alleged aksidente ng boom truck sa Barangay Mindagat, Malitbog, Bukidnon. Okay? Yes, ma'am. Oo. Meron ba kayong incident report na ito? Tanungin ko yung handling investigator, ma'am, dahil nag-schooling po ako sa time na yon. Dahil sabi po kanina sa akin, na i-relay ko na lang kung ano ang kuan, ma'am, ano po ang, dahil may lecture po yung investigator ngayon, ma'am, si Mr. Mario. Okay, kasi Pero siguro mayroon tong incident report, ma'am, dahil reported incident naman po to dito sa police station. reported incident, pero ang nag-report, yung mismong asawa na. Si Lisel na ang nag-report. Tingnan mo ha, ang blotter entry number October 2 na ng hapon. Tama. October 2 na ng hapon. Yes po. Di ba? Yes Kasi po. September 21 nangyari, nailibing na siya, bumunta ka doon. So, ang text nito, ang nangyari is, base na lang sa salaysay ni Lisel ang blotter ninyo. Ma'am, i-relay ko na lang po, ma'am, ni T. Mario, ma'am, si Mr. Mario po, dahil sa pagkakaalam ko, mayroon itong kuwan. Siguro mayroon itong incident report dahil... Merong incident report o may sabuatan? Yan ang Ma'am, sinasabi. si Mr. Mario lang po, hindi naman, ma'am, hindi ko to talaga alam kung ano talagang nangyari dahil ang sinabi sa akin kana Pirmirong nagtawag. Oh. I will relay this to PC Mr. Mario dahil hindi po ako handling investigator sa time na yun, ma'am. Hindi pa po ako nakaka-duty dito. I am yung schooling Bago ka lang dyan. Bago lang po ako nakabalik dito. Nakabalik ko dito. November 10 lang po. Oo. Ngayon lang po ako nakabalik dito. Okay, so ang duty investigator nito ay si Ricardo Sundayan Jr. Staff Sergeant ito. Certified correct ni Police Captain Jonel Antique, ang officer in charge ninyo. Sino ba ang OIC ninyo dyan ngayon? Police Captain Junil Antique po, ma'am. O siya pa rin. Pero magkasama, Yes, hindi namin makontak. Magkasama daw. Nasaan si Captain Antique? ma'am, nagkasama po sila ni, ma'am, mayroong kasama sila ni Mayor. May pinuntahan po sila. Saan? Siguro, ma'am, mayroong pinuntahan doon sa kuan, ma'am. Yung may nagsama sila kanina. Nakakabahala yan. Magkasama sila. Okay. Si Mayor, hindi sumasagot sa atin. Hindi rin po, attorney. Kasi ang nais lang din po namin malaman sana, Sergeant, na tao din po ito ni Mayor. So sabi naman din Yes, po ng ma'am, family, Sergeant, na hindi man lang daw po nila nakita si Mayor or hindi man lang daw po sila mabalitaan or matulungan. Yun din po ang sinasabi nila, Ma'am Lizelle.
Wala pong nangyayaring investigasyon, wala po, as in clueless po yung buong family. Oo. Kahit kami, Sergeant, hindi rin po namin alam dahil wala rin pong maibigay yung PNP kaugnay po sa insidente. Kaya po tumatawag po kami, gayon din po kay Mayor Gary Cansinio. Opo, at sa inyong Chief of Police, sir, dahil yung pamilya po, wala po talagang alam regarding po sa kaso. Hindi nga natin alam kung sinong amo. Opo. Kasi ang sabi, si Mayor daw ang nag-hire. Pero hindi naman rin fair na ibigay natin kay Mayor yung responsibilidad. Yes po, Baka, po. alam mo na, kung minsan, meron ding mga nagsasabi na, alam mo yung ginagamit lang ba ang pangalan? Yes po. Kaya gusto natin bigyan ng pagkakataon si Mayor Gary Cansinio na magsalita. Yes po. Kasi siya yung nadadawit. Yes may po. mga tau-tauhan yan dyan. Yes Baka mamaya, Mayor, ginagamit lang ang pangalan ninyo. Hindi nyo alam. Lalo na, nitong si Loloy, anong pangalan? Amahoy po, Amahoy. Amahoy. Siya po talaga nagsabi sa akin na si Mayor talaga po ang amo nila. Ang amo nila? Yes po. Ay, pero kasi pwede Pero mo naman sa sabihin na amo mo si Mayor eh. Pero kung hindi naman nakakaharap si Mayor, hindi naman siya Kaya nga tinatanong ko, sino nag-aabot ng pera? Paano sumusweldo? Di ba? Yes po. Kasi hindi rin naman fair kung gano'n. Pero ayan, binibigyan po natin ng pagkakataon. Ulitin ko, Mayor Gary Cansinio, tumutawag po ang ating staff dito sa Wanted sa Radyo para bigyan po kayo ng pagkakataon. Kasi sigurado naman po ako na pag nakarating sa inyo ito, hindi kayo magdadalawang isip na tulungan si Lizelle. Opo. Oo, at kung ano't ano man, sa inyo talaga nagtatrabaho, ay constituent nyo po ito. Diba? Oo, botante po ninyo ito. Kaya hindi po nagdadalawang isip na pumunta rin sa tanggapan ninyo, Mayor. Mayor Gary Cansinio, bukas po ang tanggapan ng Wanted sa Radyo para po marinig naman kung ano po ang inyo namang panig. Kasi mukhang either ginagamit ang pangalan ninyo, Yes po. doon ko na lang ilalagay, Shari. Ginagamit ang pangalan ninyo at itong si Loloy Amahoy po. Amahoy ay siya yung parang nagsasabi na dinadawit po ang pangalan ninyo. Sigurado naman ako, Mayor yan eh. Hindi yan... Binoto ko nga po yan dahil alam ko na mabuti siya po. Hindi niya tatalikuran kung ano man ang mga Nadismaya lang po obligasyon. ako nung hindi ako hinarap po. Nakakapagtaka rin. Yes di ba? Na parang walang investigasyon. Yan Nasaan yung... Kasi dapat Tapos yung ma-impound. kasama po, malis pa po. Umalis. Tumakas di ba? po. Parang ano ba? May kababalaghan bang nangyayari Maraming nagko-comment po na parang may mali talaga daw sa ano. Ako nga, iniisip ko nila, may kababalaghan ba na nangyari dun sa pinangyarihan ng aksidente? Kasi masukal na lugar eh. Di ba? Baka hindi police ang dapat magpunta doon. Psychic. Hindi. Ano lang natin ito, Yes po. Lizelle, no? Wag po kayong mag-alala. Yung boom truck ay wala na doon. Diba? Wala na. So, ang assumption is kinuha na ito nung may-ari. Pero hindi rin natin alam kung nasaan. Di ba? Pero pwede nating hanapin kasi nandito naman ang plate number, AAS 2040. May anak po ba kayo? 3 po. Ilang taon na po ang mga anak ninyo? 2 senior high, 16, 17. 16, 17, Tapos yung bunso po, 8 years old po. 8 years old. Kasal ka ba kay... Hindi po. Hindi. Nakuha niyo ba yung insurance? Nakuha po. Okay. Kasi sinama ko po yung mama niya po. Okay. Nakikiramay ang Wanted sa radyo, no? Napakabata mo pa. Ilang taon ba si Gory? 38 po. 38. Ikaw, ilang taon ka na? 41. May trabaho ka ba? Pumunta po ako ng Saudi, pero hindi ko po natapos yung kontrata ko po. Okay. Kasi Nauwi ka na dito. may naging karamdaman po. Na-recover po ba sa crime scene yung cellphone po ni sir? Hindi po, yun po ang pinagtataka ko rin po. Nawawala Yung sa rin yung cellphone? Nawawala yung cellphone, pero yung wallet niya po na may pera, nandyan lang sa kanya. Magkano po yung laman ng pera, ma'am? Ay, ng wallet? Yung 4,300 dahil galing po din yun sa Equipark ko kasi Okay, so meron pong laman yung wallet pero yung cellphone po, ma'am, wala na pong na-recover dun sa crime scene. wala po. Tapos may nag-chat po sa akin. Okay. Ginamit po yung account ng asawa ko po. Yung cellphone, patay na siya. Nagpadala ng message sa'yo. Anong sabi? Ang message niya po sa akin na, bakit pa kayo kasi nag-post nga yung kapatid niya, bakit po daw kayo naghahanap pa ng gulo? Mayroon naman daw kami natanggap. Yung parang ganun, dapat manahimik na daw kami. Naku, Shari, parang lumalalim ang nito. Dapat manahimik, dapat daw magiging masaya na daw kami. Ano ba natanggap ninyo? Yung insurance? Yung insurance siguro, pero sa yun, sa card in po yun.
Kasi sumali yan siya sa card in. Ano yung card ink na yan? Ano Parang po yan? insurance, Parang accident, nagpapautang po tapos may insurance po. Magkano nakuha ninyo? Ano po, nung una, hindi yun lahat dahil sa ano nga, yung police report. Kailangan ng police report. Kalahati po yung una. Tapos yung pangalawa, yung ano po, binigay na yung nandyan na yan po. Magkano? Mga 100? Suma total? 101 yata yun. Mga mahigit 100,000 ang nakuha ninyo. 100,000 po. Lahat po. Ma'am, napa-autopsy niyo po ba si sir? Hindi po. Kasi nung una May po. death cert na po kayo, ma'am. May death certificate? Yes Ano po ang Oo. cause of death na nakalagay dun, ma'am? Kasi skull and left femur fracture. So kung skull, mukhang nadaganan siya ng kung ano. Opo. At hemorrhage, immediate cause is hemorrhage. So ano to, bleeding. Opo. Okay. Pero ang nakalagay dito, ang manner of death is accident. Okay. Walang autopsy. Sergeant, ikaw ang duty investigator nung nagpunta si Ma'am Lizelle para Hi, ma'am. i-report. Ito, extract bladder lang at saka ayon ito sa salaysay mismo ni Lizelle. Tama ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nagkaroon ba kayo ng follow-up na investigation base dito sa blatter na ipinablatter na ito? Yes, ma'am. During yung investigation namin, ma'am, yung kabilang party, ma'am, nandito yan sila, ma'am, dito sa police station, ma'am. Sandali lang. Kailan kayo nag-follow-up investigation? Hindi ko yan ma-recall, ma'am. I-scan ko yun sa mga files ko, ma'am. Pero pumunta yan sila dito, ma'am. Naka-blatter yan, ma'am. Okay, after na, nag-investigation kayo pagkatapos na magpa-blatter? Yes, ma'am. Kasi Okay. yung, ma'am, late reported kasi yung nangyari, ma'am. Oh. Tapos huli na kami yung nakaresponde, ma'am. Tapos tinatawag namin yung magkabilang party, ma'am, yung driver ng yung namatay, tapos asawa nung namatay, tapos yung kabilang party na yung may-ari ng boom truck. Okay. So bakit natin tinatawag na kabilang party yung may-ari ng boom truck? Sino ang nag-represent nung Yung ma'am, may kasosyo sila, ma'am, nasa mayor's office, ma'am. May pinadala sila na kung ano man yung mga kailangan, ma'am, i-shoulder nila, ma'am, yung nasa mayor's office pa lang, kasosyo sila sa negosyo, ma'am. anong pangalan? Nasaan yung report ninyo? Meron akong ma'am, meron akong number, ma'am, pero during that time, ma'am, meron akong ma'am. Wala kasi kami, hindi na, maganon kasi, ma'am, hindi na kami kasi, ma'am, for settlement kasi yung nila, ma'am, agreement, ma'am, wala yung magpapail yung kabilang party, ma'am. Tapos yung sila nala yung magsabi na magsisitol sila, tapos Kaya nga, pero, Sergeant, kahit na magkaayusan sila, meron kayong report. Nasaan yung report na ito para makuha natin yung pangalan ng mga tao involved? Sino yung nandun sa mayor's office? Ano yung pangalan ng kumpanya? Ano yung nature ng kanilang negosyo o ng kanilang aktibidades? Nasaan ito? Para at least may panghawakan ka man lang na binisayon na lang ako. Tamdan mo ba? Para kibaw ka unsay nahitabo nga to silang pag-istorya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diba? Hindi naman ninyo pababayaan lang yung mga yan na mag-usap o mag-usap kayo sa harap ni Sergeant Sundayan tapos bahala na kayo. Ganun bang ginawa nyo? For settlement kasi yung nila, ma'am. Kaya nga, settlement. O pero may report. Meron pa ring report dapat yon na nagkasettle sila. Ano ang napag-usapan? May minutes ba yung meeting na yon? Naka-blatter ba yon? Nandun ba sa logbook ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ano? Meron? Yung ma'am. Yes, ma'am. Yung agreed sila, ma'am, ba? For settlement sila, ma'am. Kasi verbal yung instruction nila, ma'am. Pwede ko yun ipakausap yung ma'am, yung taga LGU na kasosyo nila, ma'am, during that time na nandito Sino nga yung taga LGU na kasosyo? Anong pangalan? Anong pangalan ng kumpanya? Rehistrado ba? Yung file ko, ma'am, kunin ko muna, ma'am. Sige, kunin mo. Ganito ba ang tinuturo sa ating mga police station? Hindi naman siguro. I would like to think na ang lahat, karamihan sa ating mga police station, may sinusunod na protocol. Kasi hindi pwedeng pagharapin lang sila doon, mag-usap kayo, anong gusto nyo mangyari, tapos na, alis na kayo. May pinirmahan ba kayo? Wala po. At the very least, meron man lang sana Wala pinirma. hindi naman po totoo yung may settlement po. Tingnan mo.
Wala pong nakikipag-usap sa akin po. Walang nakipag-usap sa iyo. Wala po. So hindi kayo pinagharap-harap doon Wala sa po. ano? Wala po. Ay, sinungaling pa eh. Ma'am? Ano? Yes, ma'am. Nakita ko, meron ako number nung kwan, ma'am. Yung nakapunta dito during that time, ma'am. Okay, sandali lang ha. Kasi ang sinasabi mo, pinagharap daw yung mga partido. Pero ang sinasabi ni Ma'am Lizelle, walang humarap sa kanya. Hindi, ma'am. Nandito yan si Ma'am Lizelle during that time, ma'am. Kilala ata Amahoy niya lang yun, po, Amahoy. si Loloy Amahoy. Yung si Loloy Amahoy ang humarap dyan. Si Loloy Amahoy ba ay may kumpanya? Siya yung kwan, ma'am. Siya yung pinadala ng kwan, ma'am. Kasi yung parang may-ari ng kwan, ma'am. Hindi taga dito, ma'am. May-ari ng ano? May-ari nung kwan, ma'am. Boom truck, ma'am. Okay, ang may-ari ng boom truck ba ang may negosyo dyan? Ayos, ma'am. Parang kasusyo sila, ma'am. Hindi ko rin sure yung kwan, ma'am. Anong klaseng pag-iimbestiga ba ang ginawa mo naman, Sergeant? Ni hindi mo alam kung sino ang kausap mo at kung ano ang negosyo nila, anong pangalan ng kumpanya nila. Baka naman dahil porke nasa opisina ni Mayor, hinayaan nyo na lang. Hindi naman. Baka ginamit ang pangalan. Alam ba ni Mayor na ginamit ang pangalan niya? Alam na yun, ma'am, kasi siya yung pinadala, ma'am. Hindi ko naman kasi alam kung sino yung ipapadala nila na kwan, ma'am. Pero siya in behalf siya ng kumpanya, ma'am. Siya yung, nandito talaga siya, ma'am. Yung magharap talaga kami yan, si Ma'am Lizelle. Ang pangalan ba ng kumpanya? Sergeant, ang pangalan ba ng kumpanya ay J Plus Hardware? Ma'am, iisan ko muna doon sa mga files ko, ma'am. Nakunta ko siya, ma'am. Tapos, nagkakuan kami, ma'am. Nakuha ko yung detalye. Nandito yan din. Ano po ang sabi po Hindi niya? ko po nakita si GR doon. Ano po ang sabi niya, Sergeant? Ano po ang naging palitan niyo po? Ano po ang nangyari talaga na wala? Ano po yung pagkakwento niya? Kasi siya po yung huling kasama po ng biktima, sir. Ano po yung kwento niya sa inyo? Yung kwento doon nila, ma'am, upon approaching sila doon sa pababaang na porsyon ng kwan, ma'am, daan. Opo. Hindi na sila yung kwan, ma'am, yung brake mechanism ng kwan niya, ma'am, sasakyan. Nagmalfunction siya, ma'am. Tapos, ayun, doon nagka-resulta. Opo. Nag-out of control na siya. Hanggang doon na sila napunta doon sa bangin, ma'am. Nag-attempt yung si Sir, ma'am, yung asawa ni Kwan. Ni Ma'am Lizelle po. Attempt siya tumakbo, yung tumalon siya, ma'am, ba? Sino ang tumalon? Si niya, JR? ma'am, yes, ma'am, para siguro masave yung sarili niya. Hanggang pag takbo, nakatalon siya, ma'am, pero yung problema, ma'am, dumaos-dos yung sasakyan, ma'am. Hanggang sa nadaanan yung ulo niya, ma'am. Yun yung kwan naman. Sanhin ng iyang kamatayan, ma'am. May pinirmahan bang salaysay si JR? Kasi, ma'am, yung si JR, ma'am, hindi siya nakatalon kasi agad, ma'am. Doon siya sa porsyon na kabila, ma'am. Di, ang tanong ko, may napirmahan ba siyang salaysay dyan? O paano mo alam ito lahat? May binabasa ka ba? Wala, ma'am. Hindi ko hawak yung mga files ko, ma'am, pero yun lang base sa salaysay niya, ma'am. So may salaysay siya? Yes, ma'am. May pinirmahan? Hindi judicial affidavit, ma'am. Yung testimony lang niya, ma'am. Kaya nga, so may salaysay nga siya dyan sa inyo. Hindi ko naman tinatanong kung affidavit na kaagad eh. Normally naman, yes, yung salaysay nandoon sa blotter yan, Shari, isusulat niya doon, tapos pipirmahan, di ba? Yes, ma'am. Okay. Nasaan po, Sergeant, daw si JR nung mangyari po ang insidente? At ano po yung pinakaunang ginawa po? Ano po yung pinakaunang ginawa ni JR nung nakita nga po niya na wala na pong buhay si Gory? Ano po ang pagkakwento niya, Sarge? Yung kwan kasi si JR, ma'am, nung nakontak namin siya, ma'am, wala na siya dito sa area, ma'am. Uwi na siya doon sa Kapatagan, ma'am. Yung sa Maranding, sa Lanao del Norte, ma'am. Kasi hindi naman siya masyado nakakuha ng mga injuries, ma'am. So, nasan po siya nun, sir? Nasa loob lang ng sasakyan? Nung mawalan po ng preno, nasa loob lang po siya? O hindi siya nakakuan, ma'am. Hindi siya nakatalon. At nag-aatim sana siya din tumalon, ma'am. Pero dumaos-dos yung kuan, ma'am, ba? Nakakuan yung driver, ma'am. Kasi yung truck, ma'am, parang yung ang direksyon niya, doon talaga pumunta sa kuan, ma'am. Sa driver, kaya nagulungan, ma'am. Nasa yung bang sasakyan ay na-impound ninyo? Sa kuan, ma'am, hindi namin yan na kuan, ma'am, kasi hindi late reported kasi yan, ma'am, eh. Malayo ba itong barangay kung saan nangyari? Mindagat? Agad. Malayo ba ito sa Mga inyo? more or less
5 to 7 kilometers, ma'am. Oh, Na rough road, ma'am. Parang bukid na siya, ma'am ba? Okay. magandang hapon po, Sir Jeffy. Yes, ma'am. Good afternoon po. Sir, if you don't mind, kasi kailangan lang po namin matuntunan rin yung punot dulo nito pong nangyaring aksidente o pagkakamatay po ng isa sa mga nung nag-drive po, yung driver po, nung boom truck, which is registered in the name of Jeffrey Fung. Kaano-ano niyo po si Jeffrey Fung? Elder brother ko po, attorney. Okay, elder brother nyo. Plate number ng boom truck AAS 2040. Is he in business? Ano po ba ang negosyo niya? Bakit po siya may boom truck na pinapadrive dito noon kay Gory Evangelio? Attorney, correction, hindi hindi yung brother ko nag-utos na pag-drive po first and foremost. Tapos wala kaming alam na dinadrive ni certain ibang... So hindi nyo kilala si Gory Evangelio? Yung si Gory, ma'am, is my operator of my excavator. Hindi yung unit niya kasi yung boom truck. Okay. So, empleyado ninyo si Gory Evangelio? Yes, ma'am. Nag-apply po siya sa akin partially pag-start ng operation doon. Okay, but at the time of his death, was he still employed under you? Actually, ma'am, hindi kasi masyadong matagal pa siya nag-apply sa akin kasi pa-start pa lang kami ng operation. Okay, so sino ang kumuha sa kanya? Sino ang kumuha sa kanya para mag-drive nitong boom truck? Yun nga nagtataka kami, ma'am, kasi yung nalaman namin na disgrasya, nagtataka kami kung bakit siya yung nakadrive doon kasi wala kaming instruction na siya yung mag-drive kasi hindi niya unit yun, ma'am. Who is this Loloy Amahoy? Kasi apparently siya yung nagbigay ng instructions. Kakilala ko lang, ma'am, pero yun yung mga contact person ko doon sa area. Okay, yung boom truck is being used for what? Bakit nandoon sa area? Kaninong project ito? Ma'am, we were given a chance to have a maintenance on the Del Monte plantation, ma'am. Okay. Yan malit bukid noon. Okay. Pero malinaw po na ano po ninyo, anong tawag nito? Empleyado ninyo itong si Gory Evangelio, but ang assignment niya is as backhoe operator. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is questionable now is who authorized him to use the boom truck and take it to where it was supposed to be taken, kasi ang allegation po is meron pong kukunin na krudo. Baka krudo para sa backhoe. Yung backhoe namin, hindi ko talaga alam yung anong instruction na, pero wala kami instruction mo kasi yung time na yun, kasama kami ng kapatid ko, tinawagan niya ako na yung operator mo na disgrasya, tapos agad-agad pumunta kami sa area kasi we are about 5 to 6 hours travel from Lanao del Norte. So, yung area ng nilagyan namin ng mga equipment namin, yung boom truck at saka backhoe, walang signal doon masyado, ma'am. Okay. Hindi po ba, after learning this po, hindi po ba ninyo ni-report sa police para mapaimbestigahan and also to make sure that whatever responsibility or attribution of responsibility can be ascertained? Kasi empleyado nyo Yun nga, ma'am, kasi yun nga nagtataka ko, ma'am, pumunta kami ng police station first for the report, tapos... Kailan po kayo nag-report sa police station? September 21 nangyari ang aksidente. Hindi ko matandaan, ma'am. I think the day after, ma'am, kasi 6 o'clock gabi na ata yung tinawagan kami sa Lanao del Norte na may nangyari. Okay. So, if there was a report to the police station the next day, eto na ngayon ang next ko na tanong, bakit walang naging investigasyon? But be that as it may, tayo po ba ay nakatulong dito po sa Pumanaw, sa pamilya po ng Pumanaw? Yes, ma'am. Ako mismo ang nagbigay ng assistant doon, ma'am, sa asawa niya po, ma'am. Kasi kagagaling lang daw ng, I think, abroad. May problema. So, yung kinausap ko yun, tapos naawa pa nga kasi ako, ma'am, kasi yun ang sitwasyon nila. So, tapos, magkano po ang naibigay natin sa pamilya na tulong? 25,000 yung binigay ko, ma'am. 25,000. Magkano po ba ang sweldo ni Gory?
Partially, ma'am, sa akin, 500 per day. Pero hindi kasi masyadong, nag-start pa kami, hindi kasi masyadong wala pa kaming full operation. Sir, parang ang sa amin lang dito sa Wanted sa Radyo, lalo na nakamonitor po si Senator Raffy, mukhang marami pong gusto kaming itanong na parang ang hirap sagutin. Unang-una po is bakit hindi nagkaroon ng investigasyon kung na-report ninyo? Because up to now, there is no incident report. Hindi kasi kami yung nag-report, ma'am. Kasi kami yung kinawagan kasi malayo pa kasi kami nandun pa kami nandito pa kami sa Lanao del Norte. Tapos, dumiretso na kami kinabukasan para susihin kung ano talagang nangyari. Tapos, yun, dumiretso na kami sa burol niya kasi kailangan talaga naming malaman kung anong sitwasyon ng para ma-assist namin yung pamilya. And I think, sir, the assistance is severely lacking sa akin lang pong assessment ko. Kasi unang-una, marami pong mga katanungan yung misis, and more than just the financial consideration, siguro po yung matugunan man lang yung mga tanong nila na bakit siya nandun, bakit umalis yung kasama niya, bakit walang investigasyon, bakit nung pumunta sila kay Mayor, inauhan sila ni Mayor, tapos hindi na sila hinarap, tapos itong si Loloy na ang humarap sa kanila, and then there is no parang walang umaangkin na, oo, trabahante namin yan. Kahit kayo, sinasabi nyo, kino-question nyo na ngayon kung bakit siya ang nagda-drive doon. It's been how many months? October, November, 2 months. Wala po ba kayong... Yes, ma'am. Kasi ganito yan, ma'am. Nagtataka nga kasi ako, bakit pumunta siya doon sa unit? Baka gusto niya mag-drive kasi kaibigan niya yung mga nandun. Tapos, hindi naman namin ini-instruct na siya yung mag-drive. Na-timing lang talaga na ni-disgrasya, no? So, generally, hindi namin inuutos na siya yung mag-drive kasi hindi niya unit. Whether or not inutos niyo, sir, the responsibility as an employer behoves upon you to find out what really happened. And secondly, yun pong roadworthiness ng sasakyan is put into question kasi bakit nawalan ng preno? We have to consider the driver also, ma'am, who is very reckless in terms of that. Ay, sandali lang, huwag tayong judgmental. Patay na po yung tao, ano? Sabihin natin. That's why we need an investigation. Yun nga po ang tinatanong namin. Captain Antique? Yes, ma'am. Sir, palaisipan lang po talaga sa amin. Nagkaroon ba ng investigasyon tungkol dito sa aksidente kung saan pumanaw po ang isang Gory Joy Evangelio? Yes, ma'am. Sabi po ng investigator ko, ma'am, September 21 nangyari yung incidente. Police report, tama po yan, ma'am. October 2 po yun, in-report dito sa police station. So, during po sa pag-report nila, ma'am, itong sinisel po, ma'am, andito po yan si Loloy Amahoy, ma'am, sa police station. Sino ba itong Loloy Amahoy? Bakit ba siya ang lumalabas na? Ano ba siya? Siya ba yung employer? Siya ba yung nag-utos? Ano ba siya dyan? Sabi ng investigator ko po, ma'am, representative po daw siya ng employer, ma'am. Representative? Pero Yes, Sir po, Jeffy Fong, representative ba ninyo si Loloy Amahoy? Person namin doon sa area, ma'am. So tao ninyo? Monitor, pero hindi talaga siya yung in charge. Siya yung pinamonitor namin sa area kasi yun nga, walang signal yung area. Tapos, kailangan niya pumunta doon araw-araw para makita niya yung situation ng operations doon. Okay. Si Loloy Amahoy ba ay isang LGU, employee? Hindi ko alam exactly yun kasi, pagkaalam ko, yun na yung binigay na contact person ko towards the operation, the area of Del Monte, sa Mindagat. Hindi, kasi gusto ko lang ma-establish kasi kung government employee siya, hindi siya pwedeng maging point person ninyo. Ay, hindi ko naman, wala naman akong alam doon sa ma'am, kasi wala akong hiningin ID sa kanya. Sa pagkaalam ko, nakilala ko lang siya. Tapos, ito lang ang kaso, Shari, na lahat na nakakausap ko walang alam. Izel, ano ang mensahe mo sa lahat na nakikinig ngayon? Yun lang po, yung malinawan po kung sino talaga yung amo niya. Tapos sana meron din silang, hindi ko kasi yung ko talaga. Naiintindihan po. Dahil sa nangyari po. Ngayon ko lang nalaman na siya pala ang amo. Kasi ang pagkakaalam kahit sa buong sityo namin, alam talaga si Mayor yung amo.
Yun ang pagkakaalam. Para bang nalilito tuloy ako kung sino talaga ang... Kaya nga po sinisikap namin, ma'am, na matawagan si Mayor, si COP, para po magkaroon po tayo ng kalinawan. Kap Antique? Yes, ma'am. Yes, Opo, ma'am. mas laliman pa po natin ang investigasyon po dito. Dahil nawawala din po yung cellphone ng biktima. Yes, Gayun pa po. man, kompleto naman po ang pera sa wallet. At yung kasama din po ni yung pahinante Si po. JR. Baka mas maimbestigahan din po natin yun dahil siya po ang kasama eh. Huli po siyang kasama ng biktima. Na-witness niya po kung ano po ang nangyari. So baka Yes, ma'am. pwede pong malocate po natin yung pahinante po na yun na si JR. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Gagawin po namin yung investigation tungkol po dito, ma'am. Papuntahin lang po dito. Assist po namin. Opo. Assist po namin po, ma'am. At saka, baka pwede po yung seguridad din po ng pamilya nila Nanay Lizelle. Kasi mabigay natin. nakatanggap po sila ng message. Okay? Opo. Makikita natin, may timestamp din. Patay na ang biktima, pero cellphone niya ang ginamit para sabihin kay Lizelle na wag nang maghabol ng kung ano-ano pa dahil may natanggap naman sila. So bakit ganun? Ano yun? May kababalaghan? Voice Yes, from ma'am. the dead? Yes, ma'am. I-assist po namin yan, ma'am. Mas mabuti siguro, ma'am, kung magkausap kami ni Lizelle, ma'am, para Yes. ma-assist ko po yung sitwasyon, ma'am, at mabigyan po nating pansin yung kaso ng asawa niya po, ma'am. Tututukan po ito ng Wanted sa radyo. Baka nga po si Senator na mismo ang tumawag sa inyo dyan sa susunod na ifa-follow up natin ito, no? Pero yun lang naman po, tingnan po natin, ano ba ang nature ng employment? Meron ba tayong makukuha sa SSS, Employees Compensation Commission? Kasi 25,000 pa lang naman ang nabibigay nung contractor. Ano ba ang nature nung project? Bakit nadadawit ang pangalan ni Mayor? Ayun, pala isipan. Bakit na nagiging parang, si Mayor. Tapos syempre mga tao matatakot na, di ba? Opo. Kung ano, alam ba ni Mayor na nadadawit ang pangalan niya? Ulitin ko. Ano nga pa pangalan ni Mayor? Ayan po si Mayor. Nawala yung pangalan ni Mayor. Mayor Gary Casenio po, ma'am. Yun. Yan. Ang bata-bata pa ni Mayor. Ayan. Tapos nadadawit ang pangalan niya. Hindi rin fair. It is Yes. unfair. No? Para kay Mayor. Hindi po tama na madawit ang pangalan niya na hindi rin siya nabibigyan ng pagkakataon na magbigay ng panig niya. Pero ang sa atin lang, yun nga, sinabi ni Lizelle, is gusto lang niya malaman sino ba talaga ang amo ng asawa ko. Kanino ba kami pwedeng humingi ng tulong? Yes po. Diba? Yes, ma'am. Assessment ko lang po sa kaso ni Ma'am Lizelle, ma'am, no? Siguro lang, ma'am, hindi sila nagkakaintindihan ng employer, tapos hindi niya alam kung... Hindi nga niya alam kung sinong employer kasi ayaw rin tanggapin ni Sir Jeffy Dahil hindi naman daw dapat nandun. So parang naguhugas kamay lahat ng mga taong nakakausap natin. Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Ito po... Huwag naman po natin ganunin. Pumanaw na nga, nawalan na nga ng ama yung mga anak nila ni Lizelle. Tapos pahihirapan pa natin sila. Isang tanong, isang sagot. Sino ba amo? Kanino kami hingi ng tulong? Yes, ma'am. Yun po tutukan namin po, ma'am. Yes po, ma'am. Kap Antique, sana po gabayan nyo din po itong sana po naiintindihan nyo po kung saan po yun nanggagaling yung emosyon ni Ma'am Lizelle Grama, no? Kasi wala talaga silang kaalam-alam na case, wala man lang pong dumadalaw na pulis sa kanila para po mag-update. Wala talaga, sir, eh. So Kap, sana po maliwanagan po tayo sa kaso po na ito, at kung meron man pong update, sana po ay maipagbigay alam po muna sa pamilya. Puntahan nyo din po para malaman nyo din po kung ano po yung hinaing po ng pamilya. Yes po, ma'am. Makakaasa po kayo, ma'am. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat rin kay Sir Jeffy, no, na pinaunlakan nyo ang tawag ng aming staff para at least kayo rin alam ninyo at nakikita po ninyo kung ano naman yung hinaing nung ginakasama po ng dati ninyong empleyado. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung Thank you sinabi ko sa kanya, ma'am, pag may kailangan siya nung time na yon, pwede siyang tumawag sa amin. Yung tataka nga ako, ma'am, punta pa dito ng problema.
Kasi hindi nga niya alam kung paano, sino ang pupuntahan niya. Tinanong pa nga siya, ma'am, kung saan ba i-bury yung husband niya. Tapos, yun nga, in good faith, wala naman ako talang intensyon na naman, pero... Sir Jeffy, rin lang sa akin lang in cases like this, wag po nating hintayin yung pamilya ng biktima. Ayaw ko naman na mangyari ulit ito, pero wag po nating hintayin. Tayo po ang magkusa kasi syempre iba po ang kinalalagyan ng kanilang isip, ng kanilang damdamin. Ganun po. Nasa lado kami, ma'am. Tapos sinabihan ko na lang siya pag may kailangan, huwag mong don't hesitate kasi kung makaya namin ng tulong, pwede naman. Pero wala naman. Yung pagbigay ko sa pera, salamat siya. Tapos yun, tinanong ko kung saan ba yung burial. Sinabi niya doon sa Agusan. Kung malayo naman yun, baka mahirap niyo. All the more po na yun nga ang sinasabi ko, wag po nating hintayin na yung pamilya ng biktima. Tayo po ang maging mas aktibo, maging proactive para po sa pagbibigay ng tulong. Jazz, magandang hapon sa'yo. Sa'yo lang namin na kukunin, paliwanagan natin, isang empleyado kay rehistrado o hindi sa SSS, merong makukuha sa Employees Compensation Commission. Tama? Pagka namatay dahil sa aksidente? Dapat po siya, ma'am, na registered sa SSS, ma'am, na employee-employee relationship or yung self-employed po, ma'am. Okay. Sandali, tanungin natin kay Jeffy kung meron bang SSS. May SSS ba? Meron po. Hindi ko lang po alam kung dito sa... Opo. Okay, pero may number? Meron po. Okay. So, meron naman po. So, kung nahuhulugan o hindi, that's another matter altogether. Pero pwede naman pong habulin yan. Tama ba ako, Jazz? Yes po, ma'am. Okay. And then, ano naman ang makukuha nila sa ECC? They can, ma'am, apply for death claim at SSS po, ma'am. Magkano at ito? Funeral claim po, ma'am. Death and funeral benefits, magkano ito amounting to? Minimum or one time? Sorry, ma'am. Si SSS po kasi yung approve po, ma'am. So, hindi ko po alam, ma'am. Okay. So, tutulungan na lang natin, Shari, Apo. And we will coordinate with Sir Jeffy. Ma'am, ganun po ang gagawin natin. Kung sakali po ay ipagbibigay alam na din po namin ng Provincial Director po ng Bukidnon patungkol po sa usapin po na to para po mas maimbestigahan po natin, ma'am. Okay? Yes, po. Kausapin din po namin kayo, ma'am, sa kabilang studio. Off-air na lang po, ha? Yes. Lahat po, detalye. pag-uusapin po namin kayo ni Attorney para kung ano man po yung may ibibigay pa po na legal advice ni Attorney Aina. Yes. Salamat po. Okay. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Okay.